Pakikita ko sa inyo ang ilan sa mga realidad ng pagfa-farm ng free range chicken sa bundok katulad ng place ko. Una, mabilis tumubo ang damo. So it's not easy na mag-maintain ng kumbaga ng mababang damo. Mahirap. Lalo pag nag-uulan, ang bilis tumubo ng damo. So, yan ang isa mong kailangan i-address. Kailangan mo ng sistema kung papaano mo ititrim ang iyong farm. Meron kaming grass cutter, pero magastos, laging nasisira. Meron akong isang baka, which is somehow okay. Kailangan lang masipag ka to move yung baka mo around. Ang problema sa ganon, minsan marami kang halaman na maaring madamage naman ng iyong baka. So, yan. Ikalawa, like itong nakalipas na 2 linggo na, laging ulan ng ulan, dito sa aking farm ay madulas. So, katulad ngayon, yan, kita nyo ang terrain, medyo pataas. Yan, papunta doon. Pupuntahan ko yung ating baka. Tingnan ko kung anong klase ng pagtatabas or pagtitrim ng damo ang ginagawa niya doon. So, yan. Medyo challenging. Paakyat ng ating bundok, ng ating farm. Yan, paakyat. Siguro ang pwede mong gawin is wear proper shoes. Katulad ko ngayon, I'm wearing actually a steel-toed shoes na makapal ang ilalim para kumapit sa sa lupa, para hindi tayo madulas. Ganun pa man, pwede pa rin tayong madulas. So, those are some of the risk. Yan, ang lupa natin papunta pa doon sa likod. Ikatlo, hindi mo kailangan ng masyadong malaking space. Dapat ang lupa mo, kung bibili ka ng lupa, tama lang sa ibig sabihin at the start, planuhin mo na kagad ano bang gagawin mo, ano ang alagaan mo. Kung manok lang, you only need 2 square meters para sa bawat isang manok. So i-compute mo na lang kung ilan na alagaan mo, ganun lang dapat ang space mo plus your facilities. Siyempre, yan, tignan nyo yan. Yan, nasa taas na tayo, di ba? Overlooking. Yun naman ang mga perks mo. Magandang view. You have to learn how to work with nature, with your terrain. Yan. Tingnan mo yung aking pusa sumusunod. Come here, come here. Halika nga. O, di ba? Kahit pusa natin is learning how to work with our terrain. Yan ang kanilang that's home for them. Yan, o, mo, pusa lang yan. Di ba? Our black cat. Magaling yan. Ito nga, yan, katulad yan. Madulas yung dadaanan. Okay, hanap tayo ng magaan-gaan na lugar na dadaanan. Yan, wag kang humarang dyan, pussycat. Pussycat, wag kang humarang dyan. Hanapin natin yan. Ito medyo kalbo, medyo nakalbo na. Dati matataas na kugon yan.
pinakain natin dun sa ating baka na si Marites. Ayan, tingnan mo. Siya ang umubos niyan. Magaling na grass cutter ang baka. Tumataba na yung baka mo, nalilinis pa yung farm mo. Although halimbawa katulad niyan, meron kaming net. Siyempre you have to take it out of the way. I-pull down mo or itaas mo. Those are the things. So ibig sabihin na labor. Gagawa ka na naman ng kasi later on tataas mo na naman, or ayusin mo yung sistema mo. If it's okay para sa iyo, gawin mo ng talagang free range, talagang totally free range, walang net na nagano sila. Ang disadvantage lang nun, syempre, the risk of losing your chickens. Depende sa lugar na pinagtatayuan mo. Like here sa akin, meron nilang mga kabahayan sa paligid ko. Although these are squatters, pakisamahan. Diyan sila nakatira sa paligid natin. Yan. Tapos nandito naman yung ating Kaya yan, before mahatataas din yung mga damo dyan. Kaya yan medyo nabawasan na. Dahil nandyan yung ating baka na si Marites. Marites, come here. Marites, anong ginawa mo dyan? Oh, saan tayo ngayon? Wala tayong dalang itak. Dapat lagi tayong may dalang itak para tingnan mo, medyo sumabit yata yung ating baka. Yung na yan? May bahay dyan. Yan ay bahay nung bahay kubo nung aking kapatid. Yan, kaya nating yan, halimbawa, i-move natin si Marites from that place, di ba? Ubus na yung kakainan niya diyan. Bababa natin siya diyan ng konti para ubusin niya naman ito. So, linis na yung ating place. Ganun lang. Those are the things na realities of working in a farm, not just any farm, like farm na katulad nito na medyo pabundok. Yan. O see, ang lupa natin, yan lang ang magpuputik. Pero later on naman, pag natuyo na yan, okay na rin yan. Nagputik na yung paligid ni Marites. Siguro i-move kasi dun sa bandang, dun sa na yon. Yan, siguro yung puno na yan para tapos dito siya pupunta. I'll bring him over this place dito. Okay, o siguro dito ko lang siya ilalagay. Yan, para maabot niya tong dito. Okay, yun muna. Then later on, pag meron pa akong encounter ng mga situations na maring kailangan nyo i-consider, like sa akin, ang isa sa mga challenges ko dito sa lugar ko, clay loam, I think ang tawag sa aking lupa. Hirap bumuhay ng mga gulay, mga kamatis, ganon, kasi hindi maka-penetrate ng mabuti ang roots ng mga gulay sa ganitong klaseng lupa. Yan ang isa sa mga challenges ko. Aside from having chicken around, talagang kakainin ng mga chicken mo. Kaya yun nga, kailangan mo magbakod sa mga ibang places. Yun nga lang, yung bakod mo naman will be challenged by your cow. Lalo na pag nakaalpas, siyempre, madali lang niyang anuhin yun. Sagasaan, sirain. So, ganoon. Tingnan nyo itong pusa ko. See? Pati mga pusa natin, parang turuan na. Ang aso natin, hindi lang nagano yung ating aso Na, akala niya hindi ako pupunta dito. Pero kung nalaman nilang papunta ako dito, sasama din yun sa atin. So, yun muna. Later on, mag-share pa tayo ng ibang mga challenges sa inyo. Realities of
yung farming. Kahit anong klaseng farming siguro. Okay? So yun mga kaibigan, mga kabayan ko dyan. Bye bye. Yan, nagkadulas-dulas na tayo. Hinawakan ko na itong ating pusa at baka hindi makabalik. Malayo na yung narating natin. Yan, so dala ko ngayon si Pussycat. Wala pang pangalan to eh. Baka gusto niyong pangalanan. Black na pusa, gold ang mata. Yan, mataba to. Yan, babalik na tayo dun sa baba. Nandito na yung mga manok ni brother nakatulos. Yan yung kanilang barn for grow out ng mga sisiw. Pagkapisa, diyan nila dinadala. Ano lang yan, hindi nila, may ilaw yun eh, para makita lang yung ano, pero not too warm yung buong barn. Ang ilaw nila dyan ay para makakain lang yung mga manok. Yan. Ang painit na ginagawa dyan ay ano lang, rice hull, makapal na rice hull, at saka yan may balot ng trapal sa paligid. Ito yung mga pumpkin ni brother. Yan, pumpkin hutch. Ayan, dyan yung ating pusa. Iniusyoso yung mga pumpkin. Ito naman yung ating mga Jogood Grace dito sa farm. Breed namin to for ano lang yan. Ang purpose niyan is for base blood, para sa gameness at saka sa power. Medyo ano yung mga yan, pagka na-inbred sila, medyo man fighter, pero malalakas na manok yung mga ano yan. And never kaming tinakbo ng mga manok na yan. Talagang pag merong Jogood ang aming mga bloodline, parang mga zombie yan. Yan, mga Jogood Grace natin yan. Yan, we have 1, 2, 3, meron pa dun sa baba, 4. Yan. Ito naman mga round head. These are round heads. Yan. I think this one is also a, no, ito yung mga ano natin. Ito yung mga hatch. Ito alam ko may lemon ito. May lemon itong isang to. Ayan na. Nandito lang tayo sa baba. Ito pa rin si Pussycat natin. Bata pa itong pusa natin. Pero ganda ng katawan. O, yun, o. See? Sanay-sanay yung mga yan. Yan, yung mga Jogood namin. O. Jogood. Dark legs. Blue legs actually yan. Straight legs, sabi ng mga ibang Amerikano. Ito, yan, Jogood din yan. Jogood Grace. Ito yung mga sweater na ito mga ito. Some of our sweaters over here. Yan. And here's our lemons. Ayan. May ongoing project tayo doon, yung gate. Ginagawa natin ng pintuan yung gate natin doon sa baba. Okay, nag-ano sila dito, meron ditong pinapatuloy sila na ano, na balat ng mais. They're
training some stags para sa 28, I think. May laban sila on the 28. I think that's national or early bird. National na yun. Okay. Ito muna for the day. Bye, kabayan.